Ang biro ng iba, bakit daw ba ang pagnenegosyo ay parang pakikipagkalakaran sa diablo? Dahil ba ang pagpapatong ng tubo sa isang bagay na kailangan bayaran ay hindi makatarungan? Nagnegosyo ka pa o hindi? Dahil ba pera ang ugat ng lahat ng kasamaan? Dahil ba umiikot lamang sa material na pagnanasa ang komersyo at anumang kalakaran? Dahil ba sa Biblia ay pinalayas ni Jesus ang mga nagpapalit ng pera mula sa bahay ng kanyang ama? Alam naman natin na hindi totoo yung thesis na nabanggit natin. Dahil marami namang negosyo na hindi tubo ang pangunahin at huling punto. Tulad na lang halimbawa ng MX3 na may malaking spiritual na bahagi ang kanilang negosyo. Dahil hindi naman pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, kundi ang walang katapusang pagnanasa sa salapi. Ang tunay daw na kasalanan. Kung totoong may impyerno, sino-sino kaya ang mga negosyante na ngayon ay o papakuluan habang buhay sa apoy na dagat-dagatan? Kasama nga mandarambong, mga human rights violators sa dagat-dagatang apoy, mga nilalang na buong buhay nila walang ginawa kundi ilaan sa pagpapahirap sa buhay ng kapwa. Sila mga nasa dagat-dagatang apoy. Si Donald Trump, andyan yan. Mga pedophile. At kung sino man yung taong nag-imbento ng pizza na may pinya. Sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalagan at Kakatakutan, mga kapatid, isang negosyante na Marshall ang pangalan, ang gagamitin ng Diyos ng kasamaan upang maghasik ng lagim sa sanlibutan. Kung paano, kailan at saan, mga kapatid, yan po ang ating malalaman sa Sana Lord, sa kwentong sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique. Ito na, mga kapatid, ang dulang pinamagatang Puhunan ng Kadiliman.